Hello po! Another video from Itlog DIY Project. Ito na yung gagawa natin ng cabinet. So tatanggalin natin itong existing niya. Tapos ayusin natin yung mga drain para wala nang tulog at hindi mababasa yung cabinet. Ang problema lang kasi dito, yan, nagkaroon ng problema dyan dahil may tulog, kaya nabubulok yung cabinet. So ayusin muna natin yun bago natin ibabalik ulit, pero pawawasakan natin yan. Tanggalin na po natin yan lahat para ma-shoot po natin yung bagong cabinet. So yan po, sisimulan na po natin yan. Tanggalin natin, pasakan natin ito, tapos ayusin yung ilalim ng drain para hindi siya natutulog. Okay, let's go. Isa na namang cabinet ang ating gagawin, isang under slab na kitchen cabinet. Yan. So bago tayo magsimula, gumawa muna ako ng cabinet design and cutting list. So yan yung cutting list ko, yung mga carcass. So sinukat ko na lahat yung aking puputulin para sa ngayon, para mabuo natin itong cabinet na to. So ano to, parang palit ng lumang cabinet ng client kasi bulok na yung cabinet niya. Tapos sinilip ko sa ilalim yung mga tulog kaya nabubulok ang cabinet. So ang una kong gagawin, ayusin ko muna yung mga tulog bago natin ito ikabit. So simulan na natin pagpuputol ng ating mga cabinet para mabuo natin ang carcass at mabuo na natin siya. So maraming salamat sa tiwala ng ating client. So napili pala niyang plywood design, ito walnut 18mm marine laminated na walnut. So yun siya. Tapos itong puti ang gagawin natin backing para sa kanyang cabinet. So yun mga ka-DIY, simulan na natin.
gagawin natin. So babiyahe na tayo papunta dun sa paggawa ng cabinet. So yan yung iba, magamit yung mga pull out, ilagay ko na din dyan. Mamaya i-unload natin ito para buo na natin ang carcass ng cabinet, and then tuloy-tuloy na natin siyang tapusin. Touchdown sa lugar na gagawa natin ng cabinet. So unloading na po tayo. So ito po yung papagawa ng cabinet. So ang trick po doon, kapatid ko po yung nagpapagawa. So kahit pa paano natapos po ng mga ayos ito na makauwi rin po ng mga. So set up po ako dito po ako mag-set up para kahit pa paano makot na yung lugar sa pagbubuwa ng cabinet. So unload muna ako, one man team tayo eh. So start na po tayo. Salamat. Tapos na natin yung unang carcass natin. Yan yung number 1B na carcass. So nilagyan na din natin ng backing na white, 5mm na backing na white. So ito yan, dito siya sa 1B para sa mga plato. So ayun yung ating mga carcass. Sunod-sunod natin, 6 yan. So nakakaisa na tayo, konti na lang. So matatapos din yan, diba? Tapos ilalagay lang natin sa ilalim, then lagyan ng pinto, tapos yung mga pull out ilalagay na natin. So, ayan po, magawa na natin siya. Yung likod, pakita natin yung likod. So ayun yung likod nya. So meron din akong pang patibay sa ilalim. Sa itaas hindi na kasi buo yung ano nya, ibabaw nya. Under slab kasi to, hindi ito papatungan ng granite, kaya ganyan yung binuo ko na lang siya. So tuloy lang natin para matapos na to. Bubuuin na po natin yung pull out na pang condiment. So ito yung nabili natin na pang magagamitin para dun sa pull out. 3 layers siya. Ito yung guide nya, susundin lang natin yung guide, basahin natin maigi, tapos yun nga, install natin. So kailangan na natin siyang i-install kagad yung guide niya, kasi pagka tinakpan mo na siya, hindi mo na ito matutornilyo. So hindi na magiging pull out siya, di ba? So kailangan na natin siyang i-install bago natin i-sara. Tapos isasabit na lang dito yung mga basket na 3. So yun siya. So ganyan ang kalalabasan niya. Tapos ito yung mga tornilyo. Tapos itong angle na to, kung makikita nyo, matibay yan, makapal. So para dun yan, para yan dun sa magiging pinto. So sa door face na ng cabinet. Start na natin, install na natin siya. Nakabit na natin yung angle, yung bracket para dun sa door, cabinet door nya. So ayun lang siya, itutornilyo lang natin siya. So paano natin ito tornilyo? Tanggalin ko tong isa para makita natin kung paano. So ayun, tanggal yung isa, kunin mo lang yung tornilyo. Tapos ito, yan, may butas yan dito sa kabila. So hindi ko na maikot kasi may balik yung space dito, no? Ito. So hanapin mo lang yung may thread na butas, ipasok mo siya dito. Tapos ayun nga, itutornilyo natin ito. Yan, dyan. So para maging ma-fit siya na katulad dito. Tapos pwede siya i-adjust. May room siya for adjustment. So, pwede mo siya iurong sa desired na layo mo dun sa cabinet door mo. No? So tapusin na natin para makita natin yung finish. Salamat. Na-tornilyo na natin yung unang tornilyo dun sa ating drawer guide. So ayan. Still
Lalagyan ko lang siya ng spacing na 5mm doon sa backing. Tapos tutornilyo na natin siya dito sa mga susunod. So, tatlo sila. Ayan. Ayan na siya. So maganda yung drawer guide niya, suabe. So hindi siya maganit or hindi naiipit. So ayan na. Lapit na matapos. Pag natapos, i-video ulit natin. So lagyan ko muna na siya ng tornilyo doon sa gitna, saka sa dito. Gitna, dito, kabilaan. Tapos yung ibang tornilyo, daming tornilyo para dito po yun sa drawer. So ayan na po. Tapos na po yung carcass ng 3-layer condiments cabinet. Ilalagay ko na lang dyan yung door cabinet. Tutornilyo natin dito. Ayan dyan. So nilagay ko na siya. Pero hindi ko tinagay yung plastic. Bahala na yung may-ari na magtanggal ng plastic. So kung makikita mo, may mga hook dito, dalawa. Dito, dalawa. Pwede mo siya ilipat. Adjust mo lang siya. Para kahit papano. Depende ko anong gusto mong height. So itong condiments cabinet nito ay 20 yung lapad. 20 cm. So for 20 cm siya. Meron din itong pang 30 cm, kaya lang na masyadong malaki at kulang na yung ano ko, yung space ko, kaya ginawa ko, dinesign ko na lang siya ng 420 lang. So napakaganda. Kahit ako, na-excite ako dito eh. So kasi yung una ko nagawa na cabinet, plano ko rin maglagay ng ganitong ano, yung sa bahay namin. Kaya lang hindi ako nakapaglagay kasi kulang na sa space. So ayun. Door cabinet na lang, finish na po. Okay, tapos na yung ating cabinet. Ginagawa na natin. Gaya susunod natin yung ating cabinet paste. So, ayan na siya. Nakakatawa, natapos din natin. Pang gasol, palagayan ng mga kaserola o anything. Ito under sink. Yan ang ating pull out condiments, 3 layers. So, ayun. Ang ating pull out, 4 plates, 4 glass, and condiments. Soft close na po yan. Yung sa dulo, and then storage cup, o kahit ano man. Then pull out para sa utensils and knife. Soft close na po. Tapos na po ito. Wrap up na natin. Sisilan ko lang yung sa ibabaw. Then lagyan na natin ng pito. Ito na, nakakabit na natin lahat ng concealed din sa mga pinto. Kakabit na natin siya ngayon para matapos na ang ating base cabinet na project. So yan ang ating gamit. Natapos na natin yung cabinet natin.
nalagay na natin lahat yung mga pito, pati mga handle. So yun nga, yan, ang ating panggasol. Tapos ito, storage, 2 layer. Tapos yung ating under sink. So yun, lagyan din natin ng backing para kahit pa paano kung nag-resist yung ikot. Tapos ito nga yung ating pull out na condiments, 3 layer. So yan, adjustable yan, pwede mo ilipat sa taas o sa baba. So nasa sa'yo na kung paano mo gusto ang height. So adjust lang natin. So kasi wala pa siyang handle. Kasi nabili ko palang handle mahaba. Pero sinabi ko lang sa kapatid ko na bilhan ko muna tapos balikan ko na lang. Tapos ito nga yung ating drawer for spoon and fork. Tapos other utensils. Yan, so close na din yan. Tapos ito yung ating pull out. Para sa baso. Tapos ito naman yung para sa sa mga plato. Tapos yung pinakadulo, ayan, knife rack. Pwede natin dyan ilagay yung mga kutsilyo. Tapos yung dulo nun, bibili pa ako ng isang adjusted, ilalagay ko lang doon. So para kahit pa paano meron din siya. Adjustable kasi ito eh. And then another storage. Yan. So ayun, maraming salamat. Natapos din natin. Sana magustuhan ng kapatid ko. Salamat po. Ito po ang Itlog DIY Project.